Bagamat nakakaramdam ng labis na gigil ay pilit na kinalma ni Britney ang kanyang sarili upang wag siyang sumabog at mawala sa tamang katinuan ng sandaling iyon. Kailangan niyang kausapin ng maayos ang asawa upang malaman niya kung nasan nito dinala si Andrea. Walang magagawa kung dadaanin niya ito sa sama ng loob. Baka madala niya pa sa pakiusap ang asawa. Baka lang, kaya susubukan niya yon. Kailangan ko siyang palakihin at arugain maliban na lang kung mamamatay ako ng maaga. Gumawa tayo ng kasunduan, Kenji. Kapalit ng pagbabalik mo sa akin kay Andrea at pakikipag-divorce ay aalis ako ng bahay na ang tanging dala ko lang ay ang mga bata. Wala akong interes sa mga gamit o sa pera mo. Simula ni Britney na may agam-agam na kaagad na hindi yan papayagan ng asawa. Ayaw mo ba noon? Pabor yun sa'yo. Pagkatapos nito, malaya ka nang magagawa mo anumang gusto mo. Mapapakasalan mo ng lantaran si Monica at hindi na kayo kakapit sa edited wedding photos. Matutupad mo pang huling wish niya na makasama kanya hanggang sa kanyang huling hininga. E di maligaya tayong lahat. Payag pa rin naman akong mahiram o mabisita mong anak nating si Noah. Hindi ko ilala yung loob niya sa'yo. Magiging casual na lang tayo. Ganun na lang. Less hassle, hindi ba? Ginagawa na kita ng malaking paboro. Masusi siyang tiningnan ni Kenji gamit ang gilid ng mga mata at kapag daka ay makahulugan siyang hinisihan. Yung tipong pahiwatig na parang wala tong plano sundin ang kanyang mga kahilingan. Paano mo naman nasabi na gusto ko siyang pakasalan? Ikaw lang ang magiging legal na asawa ko, Britney. Hindi sumagot si Britney. Wala siyang panahon dito. Kung patuloy itong magmamatigas, mapipilitan siyang gawin ang pinakahuling barahan niya na tiyak niyang pagsisisihan ng lalaki oras na matapos na mangyari. Saang hotel ka naka-check-in? Alam ko hindi ka tumuli sa bahay ng kapatid ko dahil kung doon ka pumunta, nalaman ko kaagad na narito ka. Huwag mo nang subukang magmatigas at maglihim, Britney. Hindi na nagpakieme pa si Britney upang maisakatuparan ng plano niya. Sinabi niya kaagad sa asawa ang pangalan ng hotel na ilang kilometro lang naman ang layo kung nasan sila ngayon. Walang imik nitong inapakan ng accelerator ng sasakyan upang magtungo na sila ng naturang hotel. Wala pang 10 minuto ay nakarating na sila sa hotel room. Nagkunwaring muling mahina si Britney at hinayaan niyang itulak siya nito papasok sa loob ng silid. Pinakita niya rin na kunwa ay natatakot siya. Ang hindi alam ni Kenji ay makamandag at nakakamatay na bitag niyang pinapasok nito. Patibong nasisiguraduhin ng babaeng hinding-hindi na matatakasan ng asawa kahit na anong gagawin nito. Hindi niya natuwa hayaang makawala. Anong gagawin mo sa akin? Sa maliit na boses ay tanong ni Britney. Hindi siya takot pero parang makuha pang loob ni Kenji at maging panatag ay dapat ipakita niya dito ang pagiging mahina niyang nilalang. Makahulugang umisi na si Kenji. Kung anong tapang ng asawa kanina ay naglahong parang bula nang sila na lang dalawa. Sabi na nga ba niya, hindi pa rin naabante sa kanya si Britney. Mapapasunod pa rin niya ito sa lahat ng kanyang gusto. Siya pa rin ang batas. Siya pa rin ang lead ng kanilang binuong pamilya. Ano pa ba? Mag-asawa tayo. Tagal na rin nung huli tayo nagkita. Magaling ka na ngayon. Kaya mo na ako pagsilbihan. Ano sa tingin mong gusto kong gawin ngayong tayong dalawa na lang ang nandito sa loob ng tahimik mong silid? Malidemonyo ang naging isipan ni Kenji na animoy gutom na lobo. Inihagis ni Britney ang kanyang handbag sa kanya para naman maganda ang magiging laban nila. Yung tipong kunwari nang lalaban siya at ayaw niya ng pagbabanta nito. Agad na hinuli ni Kenji ang kamay niya upang itaas lang yun at magmukha siyang preso. Hindi naman kinakabahan pero nagugulat pa rin si Britney sa mga ginagawang kabalbalan ni Kenji sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilang madala ang sabik na katawang lupa. Miss na kita, Han. Parang asong ulol na sinibasib ng halik ni Kenji sa leeg ang asawa. Mariing kinagat ni Britney ang kanyang dibdib. Hindi siya tutugon. Wala siyang magiging imikat reaksyon sa ginagawa nito. Ako ba? Na-miss mo rin, ha? Patuloy pang romansa ni Kenji sa katawan ni Britney na yakap niya. Napaigik na si Britney nang bigla siyang parang pirasong papel na inihagis ni Kenji sa kama. Mabuti na lang at malambot ang kamang yun kung hindi baka nasaktan ng katawan niya. Hinayaan lang ni Britney na gawin ni Kenji ang kanyang gusto. Yun na rin ang paniguradong magiging huling halik nito at pagnanasa sa kanyang buong katawan. Hahayaan na lang niya na muna niyang namnamin nito ang mga huling sandaling iyon. At upang mas baliwin pa ang asawa ng tuluyang mawala sa wisyo. Pinantayan ni Britney ang pangungulilang dama-dama sa bawat haplos ni Kenji sa kanyang marupok na katawan. Puno yun ng pagnanasa. Diniin pa ni Kenji ang katawan ng kanyang kabiyak sa pag-aakalang nahulas ng galit nito
kapalit ng pagpapaligaya niya dito, na walang parang bula. Ang hindi niya alam ay planted plan ng pala to. Okay, Angie, sige lang. Malanding usal ni Britney sa pangalan nito pero nandidilim ng paningin niya ng mga sandaling yun na nais na gawin ng plano. Ngunit sa tansya niya, hindi pa yun ang tamang oras. Hindi pa. O sige pa, sulitin mo mga sandaling hindi tayo nagkasama. Sulitin mo lang yun. Hindi na ba masakit ang operasyon mo? Baka mamaya bumuka ang sugat mo at magkaroon ng infection. Katanungan ni Kenji na nahantad na rin ang tahi sa tagiliran niya kung saan kinuha ang kidney. Bahaw na yon, ngunit paminsan-minsan ay nararamdaman niya ang kirot sa loob na tila basariwa parang sugat na iniwan na naturang operasyon. Umiling lang si Britney. Masakit pa yon pero tinatanggi niya ito dito. Gusto niyang maniwalang asawa na ayos ng kanyang katawan. Magaling na't hilom na ang sugat. Hindi na. Para sa'yo, indahin ko lahat ng kirot. Titiisin ko sakit upang punan ng pangungulila mo sa katawan ko. Dahan-dahanin mo lang din dahil magiging ikaw ay merong sugat. Hamon pa dito ni Britney. Sa sinabing yun ni Britney, hindi mapigilan ni Kenji na sambahin pang kanyang katawan na bagamat may anak na, may alindog pa rin ilalaban sa mga babaeng wala pang sanggol na naisisilang. Ang orihinal na plano ni Britney hindi niya ito paabutin sa puntong may papasok pa nito ang kanyang sandata. Subalit na delay ang kanyang plano nang dahil hindi niya magawang makapang kutsilyo sa ilalim ng unang kanyang pinaglagyan kanina. Kinailangan niya pang sabayan kunwari ang galaw ng katawan ni Kenji nang mapagawi sila sa gilid ng banda. At hindi dahil nakapasok ng kabuhayan ng kanyang asawa sa kanya ay tuluyan na itong nawala sa sarili. Gusto mo ba itong ginagawa ko sa iyo, Han? Masarap pa rin ba ako? Ang sarap mo pa rin kasi. Sige lang, Kenji. Pinakita ni Britney na gusto niya ang ginagawa ng asawa upang hindi nito mapansin ang mga galaw ng kanyang kamay sa ilalim ng kanyang unan na maingat na hinahagilap ang tangkay ng kutsilyo doon. Oo, gustong gusto ko, Kenji. Miss na din kita, tugon ni Britney. Napangisipan ng tagumpay doon si Kenji na animoy muling nakuha ang kanyang asawa. Muli niya na namang mapapasunod ang kanyang asawa na parang robot. Tsak niya yun, matapos ang sandaling ito. Kaya lang may gusto rin akong gawin sa'yo. Pinalambing pa ni Britney ang kanyang boses. Gustong gawin sa akin? Ano yun, Han? Sa pagkakataong iyon ay lubusang nahawakan na ni Britney ang tangkay ng kutsilyong itinago sa ilalim ng unan. Isang galaw pa ni Kenji papasok sa kanya at walang pagdadalawang isip din ibinaon na niya ang kutsilyong hawak sa kaliwang dibdib ni Kenji na biglang natigilan na sa kanyang ginagawa. Nanlamig ng katawan ng lalaki sa labis niyang gulat. Naramdaman ni Britney ang unti-unting pagkamatay ng sandata ng asawa na kanina lang ay sobrang galit na galit. Nandilat ang mga mata ni Kenji na bumaba ng tingin sa kanyang kaliwang dibdib kung saan malalim na malayo nakatarak ang punyal na ginagamit sa pagpapalaman ng tinapay ni Britney noong breakfast. Ah, anong ginawa mo sa akin, Britney? Unti-unting pumatak ang dugo mula sa sugat na sanhi ng pagkakabaon ng kutsilyo. Hindi yun binitawan ni Britney kahit napilit na inaalis ni Kenji ang malamig niyang kamay. Ang mga mata ng lalaki nakahinang pa rin ng mga sandaling iyon sa mukha ni Britney na wala kahit na anong reaksyon bukod sa galit. Hindi na ikaw ang Britney na kilala ko. Ang babaeng minahal ko noon na hindi kayang manghas na pumatay ng manok o kahit na anong uri ng hayop. Tapos sinaksak mo ko. Mahinang natawa si Kenji na walang humor. Gusto mo pumatay ng tao ngayon? Isa ba to sa dahilan na pinunta mo dito sa bansa, Britney? Bagamat namumutla ang mukha ni Britney ay nagawa niyang malapad ng ngumisi. Binaon pa ang kutsilyo hanggang sa buong akala niya ay sakto na yon at naabot ng pusong magiging sanhi ng kamatayan ng kanyang asawa. Tinulak niyang katawan ni Kenji na nakaramdam ng panghihina. Bakas na sa mukha nito ang sakit na dulot ng sugat. Umusod pa palayo sa kanya si Britney. Hinila ang kumot na nabahira na ng dugo ng kanyang asawa na sa paningin niya ay nag-aagaw buhay na ng mga sandaling yon. Ganyan ka ba kagalit sa akin, Britney? Gusto mo na akong mamatay? Oo, Kenji. Gusto na kitang maglaho sa paningin ko. Hindi lang yan ang gusto kong gawin sa'yo. Gusto kitang tatarin ng pino hanggang sa mawala ang puot na nararamdaman ko. Gusto ko yung gawin. Malungkot na ngumiti si Kenji na hawak na noon ang tangkay ng kutsilyo. Nag-iipon ng lakas na hugutin. Sa kanyang palagay ay hindi intensyon ng asawa niya na bigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay. Dahil ang target nito ay ang mismong puso niya. Bagay na medyo nagpasama sa kanyang loob. Akala pa naman niya magiging okay na sila ulit. Babalik na sa dati, iba na talagang takbo ng utak ng kanyang asawa. Naniniwala ka ba sa kasabihang ang masamang damo ay matagal mamatay? Mahinang tanong ni Kenji na putlang-putla ng mukha pero nakuha pa nitong mapang-asar na umisi sa asawa. Bakit?
Ganun ka ba kasama para mabuhay pa kahit sa pusong tama? Naguguluhang tanong ni Britney na nagtataka na kung bakit buhay pa rin ang kanyang asawa. Hindi siya sinagot ni Kenji na namumutla na ang buong mukha ng pinagsamang sakit at walang humpay na labas ng dugo. Pigilang hiningang hinawakan niya ng mahigpit ang tangkay ng kutsilyo at pilit na hinugot iyon sa kanyang dibdib na nagpabulwak ng malakas na dugo. Nabahira ng dugo ang kalahati ng bedsheet. Nilagay niya sa gilid ang kutsilyo na kanina'y silver ang kulay, ngayon ay naging kulay pula na. Pinanood lang siya ni Britney na mahirapan takpan ng kamay ang dibdib kung saan patuloy ang paglabas ng mainit na pulang likido. Umubo-ubo na doon si Kenji na tila ba humihingi ng saklolo ng mga mata. Nanlamig ang buong katawan ni Britney. Hindi makapaniwala sa kanya nakikitang buhay pa ang asawa. Dapat tumigil ng tibok ng kanyang puso ng mga sandaling iyon. Binabati kita. Napakatalino mo. Ginamit mong katawan mo para akitin ako makaulayaw ka sa kama upang maisakatuparan ang plano mo saksakin ako ng kutsilyo. Matagal mo na siguro itong pinaplano. Malakas na halakak naging sagot doon ni Britney upang pagtakpan ng kahibangang buhay pa rin si Kenji habang nakatingin pa rin sa dugo ang katawan ng asawa. Hindi pa rin umalis si Britney sa silid. Gusto niyang makitang malagutan ng hiningang kanyang asawa na bakit parang ang tagal yatang mangyari. Napamulagat siya nang gumapang to palapit sa kanya at daganan ang katawan niyang hindi nakalaban sa labis na pagkagulat. Mabilis na nilagyan ang sarili nitong dugong hubad niyang pangkatawan. Pues, papatunayan ko sa iyong masamang damo ko na matagal mapuksa kahit na anong gawin mo. Sambit ni Kenji na binigyan ng kakaibang ngising asawa kahit hinana. Anong ibig mo sabihin, Kenji? Hindi mo alam na ibang posisyon ng puso ko kumpara sa ibang tao. Pasabog ni Kenji na tuluyang kinagulantang ni Britney. Nag-failed bang mission niya? Malamang, ibang tubo nito na ang way ay papuntang kanan at hindi kaliwa. Malakas na napamura na doon si Britney. Bakit hindi niya kaagad nalaman? Pilit siyang kumawala sa pagkakadaga ni Kenji ngunit hindi magawa. Last mo na tong pagtatangka sa buhay ko. Hindi ka na magkakaroon pa ng pagkakataon sa hinaharap dahil sa susunod ay tatali na kita, Britney. Pagkasabi nun ay pinilit ni Kenji na itayong sarili at hahapay-hapay ang katawan na tinungong pintuan. Bago siya tuluyang mawalan ng ulirat ay nagawa niyang buksan ng silid upang humingi ng tulong sa mga employee ng hotel na sakto naman ang pagdaan sa harap ng silid. Sir, ano nangyari sa'yo? Hindi na nagawa ni Britney na makatakas dahil natulala na ito sa mga nalaman kung kaya naman kasabay ng pagdating ng ambulance ay siya ring pagdating ng mobile ng mga pulis sa bansa. Malugod na sumama si Britney sa kanila na sa mga sandaling iyon ay tulala pa rin. Iniisip niya kung bakit siya sumablay. Hindi niya alam na posible palang nasakana ng puso ng tao. Sa tagal nilang magkakilala ni Kenji, hindi man lang nito nabanggit ang tungkol sa bagay na yon, kung kaya naman wala siyang kaalam-alam doon. What is your relationship with the victim? Unang tanong ng investigating officer. He is my husband. Yun lang ang nasagot ni Britney dahil muli na namang natulala upang balikan ang nangyari sa hotel. Itinigil ng mga nagtatanong at pinasok siya sa loob ng detention upang hintayin ang kakalabasan ng investigasyon. Samantala, nagising si Kenji makalipas ang 2 araw. Ang una niyang nasilayan ay ang kanyang sekretary na si Caroline na hindi niya matandaan kung anong ginagawa sa gilid ng kanyang kama. Hindi niya matandaan na nasa bansa to. Ang asawa niyang alam na naroon ngunit nang maalalang nangyari, ay lubusan niyang naunawaan kung anong ginagawa niya dito. Mr. Barwell, kamusta na pong pakiramdam niyo? Alanganing tanong ni Caroline. Natatakot na sa amo. Tahimik na tumingin sa kanya si Kenji. Nagkaroon ng kakaibang hinala sa kanyang sekretary. Ikaw bang tumulong kay Britney para puntahan ako dito? Direkta niyang tanong kay Caroline na namutla. Wala nang panahon para tumanggi pa si Caroline doon. Buko na siya. Kahit na magsabi siya ng ibang dahilan, hindi rin siya nito papaniwalaan pa. Napayukod na doon si Caroline, namamasana sa luhang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa kanya at walang ano-anong lumuhod sa harapan ng kanyang amo para humingi ng tawad. Nanatiling nakayukod kaya naman hindi niya nakitang panlilisik ng mata ni Kenji sa kanya. Mr. Barwell, humihingi po ko ng paumanihin. Nakahanda po ko kung anong gagawin niyo sa... Kung hindi dahil sa'yo, hindi makakarating si Britney dito at mahahanap ako. Wala ka ba talagang utak? Alam mo naman kung bakit ako narito. Tinuro mo pa talagang eksaktong lugar kung nasaan ako. Pasinghal niyang turan sa sekretary na nanatiling nakatungo at nakaluhod pa rin sa harapan niya. Paumanihin, Mr. Barwell. Maaari niyo na po kong sisantehin sa trabaho. Tatanggapin ko po kung ano man ang magiging parusa niyo. Hindi po ako nababagi na magtagal pa.
Hindi ako naging tapat sa tungkulin. Hindi siya pinansin ni Kenji na naburong tingin sa mataas na kisame. Muling binalikan sa kanyang balintataw ang ginawa ng kanyang asawa. Mariin siyang napapikit ng maalala kung paano siya walang emosyon na saksakin ng kanyang asawa. Parang ibang tao ito. Hindi niya lubos maisip na kaya niyang gawin yon. Hindi kaya dahil yun sa mga pasakit na kanyang ginawa? Mga kasalanan niya? Imposible. Kahit galit ang kanyang asawa, never niya itong magagawa. Hindi nito makakayang gawin ang bagay na yon. Siya nga pala, nasaan ang aking asawa, Caroline? Tumayo ka nga dyan at kausapin mo ko ng maayos. Tahimik na nagkukumahog na tumayo ang sekretary niya na natiling tikom ang bibig nito. Tinatanong kita, sumagot ka ng totoo. Tingnan mo ko sa mata. Nasaan ngayon ang asawa ko? Bahagyang napahawak sa kanyang dibdib si Kenji na maramdaman ng kirot sa ginawang pagsigaw. Nag-isip sandali si Caroline. Kung hindi niya dito sasabihin ng totoo, malamang ay mas lalong magagalit ang kanyang amo sa kanya at baka tuluyan na siyang tanggalan ng trabaho. Kung sasabihin naman niya ay baka magpumilit ito na lumabas gayong hindi pa naman siya magaling. Naguguluhan na doon si Caroline. Nasa istasyon po siya ng pulisya, Mr. Barrowell. Inakusahan siya doon ngayon ng intentional homicide. Bakit? Sino magkakaso sa kanya? Hindi naman ako magsasampa. Hindi yun pwede. Alboroto na ni Kenji na kaagad na umahon ng galit sa kanyang dibdib. Hindi niya matim na makukulong ang asawa niya. Mr. Barrowell, inamin niya pong krimen na. Ano? Problematong sigaw na doon ni Kenji na muli na namang napahawak sa kanyang dibdib na may balot pang benda. Muli kasing naramdaman niyang agarang pagkirot ng sugat. Kasalanan mo to eh. Narinig mo? Kasalanan mo kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Sana hindi mo siya pinapunta dito. Nagulong isipan ni Kenji. Bigla siyang namroblema. Gusto na niyang puntahan kung nasaan ngayon ang kanyang asawa. Hindi to pwedeng makulong. Hindi niya kakayanin ang buhay sa loob ng kulungan, lalo na't nasa ibang bansa pa sila. Kailangan niyang makausap ang asawa. Pwede niya pang bawiin ang kanyang pag-aming ginawa. Pwede nilang palabasin na away mag-asawa lang iyon at nagkapikunan sila. Mr. Barrowell, nang dahil din sa mga nangyari, ang relasyon mo kay Miss Mercado ay naging international na balita na ngayon. Ang villa niya ay napapaligiran ng mga reporter at lahat ay gustong makapanayam siya na may bansag na ngayon na siya ang pinakamakapalang mukhang kabit mo. Napanganga na ang bibig ni Kenji sa labis na pagkagulat. Malamang nakarating ng balitang iyon sa kanyang kapatid na si Althea. Malilintikan na talaga siya. Kung kailan nasa ibang bansa pa siya, saka pa siya nagkalat ng lagim at mantsa sa kanilang pamilya. Hindi lang yon, baka mas malala pa doon. Baka alam na rin nito ng mga magulang nila. Tsak na malilintikan siya at baka nga itakwil pa siya ng mga to pag uwi niya. Meron pa bang mas masamang balita? Meron pa po, Mr. Barrowell. Ang stock ng Barrowell firm ay umabot at sumadsad sa limitasyon niya ngayon. Maraming investors ang nag-withdraw ng kanilang mga shares. Ayon sa kanila, hindi kanila kukonsintihin. Napahilamos na sa kanyang mukha si Kenji. Patong-patong ngayon ang kanyang problema na sinimulan lang ng katangahan ng sekretary niya. Kung hindi ba naman to isa't kalahating tanga, wala siyang alalahanin. Alalayan mo kung bumangon at maupo, Caroline. Mabilis na tumalimang sekretary na kaagad siyang inilalayang bumangon upang maupo na. Mr. Barrowell, ayos lang ba to? Ayaw mo bang tawagin kong doktor? Hindi pa hilom ang sugat mo sa dibdib. Masyado raw malalim yun kaya paniguradong matatagalan ka dito sa ospital. Ano gusto mong gawin ko? Iburong sarili ko sa higaan? Ang dami ko problema, Caroline. Alam mo kung sino nagsimula nito? Ikaw! Kung hindi ka lang magaling na sekretary, sinisanti na kita ngayon. Napalabi na doon ng sekretary na piniling itikom na lang ang bibig niya. Nakokonsensya na. I-brief mo pa ako ng tungkol sa case ni Britney. Hindi siya pwedeng makulong. Paano na lang ang anak namin sa Pilipinas? Matagal na panahon na niyang hindi nakikita yun at saka hindi ako magsasampa ng kaso. Kahit na raw, Mr. Barrowell. Anong ibig mo sabihin? Sabi nila kapag hindi binago ng asawa mong kanyang pag-amin, ang piskal mismo magsasampa. Kahit hindi tayo makipagtulungan, hindi natin mababagong resulta. Ganon dito, Mr. Barrowell. Wala ka sa Pilipinas, nasa France ka po. As long as may krimen kang inamin at merong evidence, ikukulong ka. Hindi na nagtanong pa si Kenji. Hindi lang yun ang problema. Paano mo haharapin ang stock ng kumpanya? Ang iskandalo kay Miss Mercado. Itinaas ni Kenji ang ulot dahan-dahang huminga.
Bigla siya parang na-suffocate ng mga problema lalo na noong kay Britney. Kailangan unahin natin lutasin ang problema ni Britney. Saka na natin isunod ang iba pa. Maaari ba? Ang asawa kong unahin natin. Sa lahat ng problemang meron ako, siya ang pinakamahalaga. Ano ang gagawin ni Kenji ngayong dahil sa mga pagkakamali niya? Lumaki ang gulo at maaring makulong si Britney. Paano malulusutan ni Kenji ang mga pagsubok na dumarating sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.